Napag-usapan natin ang patungkol sa instant na pagkapanalo nitong si Zishon sa laban niya kay Karyon at ang pagtalo naman nitong si Frey sa trio nitong sila Adalman. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. So, after niyang talunin itong sila Adalman, nilabanan niya namang next itong si Kumara. Kaya na-curious itong si Rimuru dito. Tinanong niya agad kung sino daw ang nanalo. In terms of strength kasi, evenly match lang itong dalawang to. Pero ang pinagkaiba nila walang divinity itong si Kumara. At unlike Frey na maraming combat knowledge, kulang pa itong si Kumara sa experience. Sabi daw ni Frey, siya ang pinakamahina sa may 10 Great Demon Lords dati. Pero mukhang humble lang daw pala ito. Dahil nakita ni Rimuru na napaka-skilled nito kung makipaglaban. Sabi ni Benimaru, napakaganda daw nitong laban na ito. Naglaban daw itong dalawa sa loob ng 3 araw. Nag-call out itong dalawa sa naging laban nila. Para kay Benimaru, draw daw itong laban na ito. Pero sa actual battle, si Frey talaga technically ang nanalo. Kaya sabi ni Rimuru, i-review niya daw mamaya yung buong battle footage. Pero in-explain pa further nitong si Benimaru ang laban na nangyari. Sabi ni Benimaru, marami daw siyang natutunan sa napanood niya na battle. Napaka-importante daw ng strong spirit na desididong manalo. Pero in the end, nasasapawan daw ng intelligence ito. Kapag meron ka daw malakas na opponent, kailangan mo itong i-mislead patungkol sa may lakas mo. Ganito raw ang nangyari sa may laban nila Kumara. Kung saan, ang naging dahilan uli ng pagkatalo niya dahil na misjudge daw ni Kumara ang remaining strength nitong si Frey. At the end of the day, kakulangan pa rin talaga sa experience ang dahilan kung bakit siya natalo. Then nagtanong itong si Rimuru kung nilabanan din daw ba nitong si Frey itong si Zishon. Pero may idea na itong si Rimuru dito na hindi ito lalaban kay Zishon. Kasi ba't ito lalaban kay Zishon kung hindi nga man lang ito lumaban kay Benimaru? Kaya sumagot itong si Benimaru sa kanya na ang nilabanan daw nito na next itong si Apito. Mukhang reasonable daw itong matchup na ito dahil pareha sila na may kakayanan na lumipad sa may ere. Pero unfortunately, talo itong si Apito. Sabi ni Benimaru, landslide daw ang pagkapanalo nitong si Frey Dono, which is expected naman nitong si Rimuru. Papanoorin niya din daw mamaya ito naging battle na ito at i-congratulate niya pa rin daw itong si Apito kung maganda naman ang ipinakita nitong laban. Anyways, ngayon ay alam na daw ni Rimuru ang mga weaknesses ng mga subordinates niya. Kaya i-explain niya sa mga ito kung saan sila dapat na mag-improve pa. Mukhang malaking shock daw ito para kina Adalman dahil ni isang battle wala silang naipanalo. Pero still, dapat daw ay maging thankful pa rin ito mga ito kasi nga wala namang namatay sa kanila habang nakakuha naman sila ng mga valuable experiences. Sana daw magamit nila ito in the future. And also, kailangan niya rin daw palang magpasalamat kina Frey at Karyon dahil malaki rin ang naitulong nitong dalawang to. At syempre, pasalamat rin kay Ramirez dahil hindi ito posible kung wala ang kanyang labyrinth. So ngayon, tapos na itong report nitong si Benimaru sa kanya. Sabi ni Rimuru, ito na daw ang bahala sa may training nila Sare. Sabi naman itong si Benimaru, titingnan niya daw kung kaya nitong mga ito na talunin itong sila Adalman. Pumayag naman dito itong si Rimuru, pero sa tingin niya daw, kahit si Albert lang mag-isa, sapat na sa mga ito. Ganito ang prediction niya, kasi maging si Gadra nga daw, overkill na opponent na para kina Sare. At si Adalman, mas malakas pa kay Gadra. And later on, napatunayan na tama itong si Rimuru. Hindi nagawang manalo nitong sila Sare dito. Kaya instead of Adalman, ang nilabanan na lang nila ay itong si Apito. So ngayon, iniwan na ni Rimuru itong si Benimaru at dumiretso naman siya papuntang Blue Moon Kingdom kung saan hinihintay naman siya nitong si Muir Miles. Magmi-meet up lang daw sila doon, then diretso rin silang Ingrassia. Gusto rin kasing makita nitong si Rimuru itong project nila dito. Ito daw ay isang malaking building na tinatawag na World Station. Currently, under construction pa ito. Pero marami na dito na pumupunta mga tao kasi isa ito sa pinakamataas na building sa mundo. Ito ay pag-aari nitong si Rimuru. Pero si Muir Miles ang pinapag-handle niya dito kasi marami na daw siyang trabaho at hindi na ito kakasya sa kanyang schedule.
Then may nalaman dito itong si Rimuru na info na itong si Ferryard pala ngayon under na nitong si Muir Miles. Na-promote na rin siya into a Viscount at currently siya ang appointed na general manager dito. Masaya daw itong si Rimuru na ngayon kakampi na nga si Ferryard. Although hindi niya pa daw nakakalimutan yung pangdadaya nito sa kanya nung una, pero pinapalagpas niya na daw yon. Gusto niya daw na makita ang performance ni Ferryard in the coming future. Ngayon naandito na si Rimuru sa may Blue Moon. Kasama niya pa rin itong sila Soei at Ranga, pero si Soei lang ngayon ang nasa tabi niya kasi si Ranga nakatago sa kanyang shadows. Medyo kakaiba ngayon ang kanilang mga outfit dahil naka-formal attire itong sila Rimuru. Talagang napaka-eye-catching nito. Pinagtitinginan sila ng maraming mga tao. Ngayon kasi attend sila ng isang party, kaya pumasok na sa may building itong si Rimuru at dumiretso agad siya sa may reception hall nito, kung saan nagtanong siya sa may receptionist kung nasaan daw kaya itong si Muir Miles-kun nang biglang merong humarang sa kanya. Ito ay isang matandang lalaki na merong sigar sa kanyang bunganga. Tumingin ito ng may suspicion kay Rimuru at tinanong siya nito kung sino daw ba sila at bakit nila hinahanap itong si Muir Miles-sama. Kaya sumagot itong si Rimuru sa kanya at nagpakilala siya dito na Rimuru daw ang kanyang pangalan. Pwede daw ba nitong sabihin kay Muir Miles na nakarating na nga siya dito? Then ngumiti pa sa kanya itong si Rimuru kahit na napaka-arrogant na ng behavior nito sa kanya. Nung narinig nitong receptionist dito ang pangalan na Rimuru bigla siyang nagpanik. Umayos siya ng tindig niya at agad niyang kinuha ang crystal ball nila para mai-inform itong si Mr. Muir Miles. Nung nakita ito nitong si Rimuru naging satisfied siya sa may performance nito, pero bigla itong pinigilan nung lalaking may sigar sa bunganga. Ang pangalan pala ng lalaki na ito Gabana. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.